Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay iisa-isahin nating i-analyze ang mga lumagablab na laban dito sa simula pa lang ng ating Kamatsas Invitational GM Tournament. Round number 1, 2 games ang i-analyze natin. Unahin natin sa bakbakan nila International Master Joel Cholo Banawa ng USA. Pinoy po ito pero USA ang flag versus ang ating sinusubaybayang modern tal sa panahon ngayon, 13 years old, woman international master Lu Miaoyi ng China. At isusunod kagad natin mamaya ang kay Megaranto versus Tran Tuan Min ng Vietnam. Okay, ang ginawa ni Cholo, nag-E4, C5 naman si Miaoyi, Sicilian, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Sicilian Rosolimo, nag-G6, ito yung tinatawag na Neshmetdinov variation. Ayan, no? Castle, Bishop G7, nag-C3 para magdi-D4 at tinirahan ng E5 para talagang lubos na makontrol ang sentro. Pero hindi nagpakontrol dito si Banawa. Nag-D4, binirik ang gitna. Nag-C takes D4, C takes D4, E takes D4 at nag-Bishop F4. Ayan, no? Sacrifice pala talaga yung pawn sa D4 pero ang gusto ng puti dito ay makadevelop ng mabilis at maipit ang black. Knight G7, Bishop D6. Pang-ipit pala yan mga kamatsas. Nag-B5, Bishop B3, Bishop B7, Rook E1, Knight C8 para paalisin ang bishop at nag-E5, Knight takes, E takes D6, check ang king, King F8. So dito pa lang ay kita na natin ang kapalit na isang pawn na ginawang sacrifice dito ni Cholo dahil yung king ay hindi nakapag-castling. H4, ayan, para mamaya may Knight G5, maatake yung pawn sa F7, nag-Bishop F6 para walang talo ng Knight. At the same time, may threat na rin sa pawn H4, nag-Knight B dito lang dito. Si IM Banawa mukhang alam na alam niya ang linyang ito at nag-King G7 na wala na po sa talaan ng aklat. Dahil sa mga nagdaang laban, ang mga nagawa na dito, inaccept ang another sacrifice pawn at mayroong tumira din ng Knight to A5. Okay, yan na po ang mga naganap dito pero balik tayo sa nangyaring novelty King G7, nag-Bishop D5 para hindi makagalaw, maparalyze muna ang Knight. Nag-Bishop takes H4, inaccept ang isa pang pawn, Knight takes H4, Queen takes H4, at nag-Knight E4 dito. Ayan, papunta yung Knight sa C5 para maatake ang Bishop. Nag-Queen H5, ayun. Sa atin pong live streaming kahapon, ay medyo pakiramdam ko bad move talaga ang Queen H5 na ito para puwersahin ang white na mga queen to queen. Dapat daw ang tira ay Queen F4. Yan pala ang mas solid na tira dito. Keeping on eye sa pawn on D6 para hindi basta-basta maka-Knight C5 na halimbawa kung mag-G3 dito, magku-Queen E5 lang para tabihan ang Bishop. Yan ang accurate way na tinuturo dito ng computer engine. Pero, nag-Queen H5, good move ang exchange at nag-Knight C5. Dito po ay biglang bumaliktad ang evaluation bar. Kitang-kita na lamang ang puti. Nag-Rook A7, Rook AD1, ayan, para ambalang na anytime pwedeng capturing ng Knight at mabawi na yung pawn. Nag-Rook C8, blanderacious mga kamatsas. Ang tira daw dito ay Bishop to A8 para depensahan ng simple ang pawn sa D7. Ayan, medyo parang nakikiramdam pa ang tira dito ni Miao Miao. Nagpapainit pa ng makina. Rook C8 at nag-Rook D3. Hindi rin naman natumbukan kaagad ni Cholo dito ang solid na tirang Knight takes B7, Rook takes at Rook to E7, threatening the pawn on F7. Mas malakas daw po yan. Na halimbawa, kung mag-Knight takes Rook, may Bishop takes B7, nakatreat pa ang Torre, obligado, babawi yan dyan. Capture, hindi mababawi kasi may anytime Queen promotion. Ayun, balik tayo. Ngayon, halimbawa naman kung mag-Rook F8 dito, kakapturin lang. Paano makakapture? Bitin, bitay ang Rook sa B7. Nako, matindi pala talaga ang laman. So dito nag-Rook D3, Knight to D8, brand X move pa rin. Dapat daw ang tira dito ay Knight B4 para hagipin ang atake ang Torre. Sa continuation, Rook G3 check, King H6, Knight takes B7, and Knight takes D5, Knight to A5. Na dito, slightly better for black.
Okay? Pero balik tayo. Nag-knight D8 eh. Rook G3 checking H6 at dito mga kamatsas may excellent move na ginawa si IM Banawa na talagang pati ako nagulat ako sa ginawa ni IM Banawa na excellent move na yon. Sige po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Knight takes D7. Excellent. Sacrifice ang bishop sa D5. Napakabigat ng tira na yan. At nag-H4 muna para magkaroon ng space ang king sa H5. Pero bad move pa rin ang ginawa dito ni Meow Meow. Pero dito mga kamatsas, ito raw po ang accurate. Capturing na lang talaga ang bishop na magda-knight F6 dito ang white, threatening rook E5. Not just only na bawiin ng bishop pero may rook E5. Threatening matchas, yan po ang masakit dyan. Pero magda-knight C6 dito para walang rook E5 pipigilin. Diba? Kasi halimbawa, mag-bishop E6 lang, knight G8 na pala, mas mabilis. No? O ngayon, balik tayo dito sa knight C6. Ang gagawin dito ay knight takes D5 and rook D8. So, equal pa rin ang evaluation bar dito, mga kamatsas, na halimbawa, mag-knight F6, saka pa lang bibitawan ang move H4 at para pag chumek dito, knight G8, then king H5. So, magpapabalik-balik lalabas. Diba? O, pero balik tayo. Nag-H4 dito si Meow Meow at nag-rook G8. Another good move by IM Banawa. Nag-knight E6. The only move to survive. Kasi po dito kung kakapturin ang bishop, may knight F6. Ito na ang deadly threat. Rook E5 then rook H5. Yan na yung pinag-uusapan natin kahapon sa ating live streaming na paparating na nakakatakot. So balik tayo, knight E6 para ma-neutralize ang tore, capture, knight B6 para may threat sa bishop, then bishop D7, nag-G3. Bad move ang binigay ni Stockfish. Dapat daw po ang tira ay rook E4. Good move. Para anytime, may bawi na sa H4 at pag nag-bishop takes, something ganon, then rook takes D4. Okay? Positional advantage for IM Banawa. Pero nag-G3, capture, king G7, rook E4, nag-A5 para may space mamaya ang tore sa knight, king F2, king F8, king E1, then king E8. Dito na pabilib si IM Banawa na hindi niya nakita ang simpleng gapang na idea na dadalhin ang king sa E8 para depensahan ang bishop at the same time may rook A6 nang paparating para tuluyan ng mawala ang pang-ilang na knight nakapasok sa B6. At dito, medyo na-alarma siya, nag-knight A8. Kasi po, kagabi, naghapunan kami, nakausap ko si IM Banawa, so nag-a-analyze kami ng paunti-unti na sa isip lang, no, by chess notation, walang board, na kaya siya na tumira ng knight A8 kasi wala na, magro-rook A6 na. Nakita niya na pag nawala yung knight, knight takes, bishop, king takes, makukuha yung pawn sa D6, baka madelikado pa siya. Kaya nag-knight A8. Pero bad move pala dito ang binigay ng computer engine. Dapat daw ang tira ay rook to G4 para may mga kalik-kalikot sa dulo na ang gagawin dito ay king F8 to protect the G8 square and mag-rook H4 tapos magda-knight C5. Talagang napakagulo pa rin ng laban na ito. Una pa lang, bungad pa lang, nagparamdam na kagad ng kaguluhan ang laban na ito. So balik tayo sa ginawa ni IM Banawa, nag-knight A8 and nag-king F8. Brand X move pa rin. Dapat daw po ang tira ay H6. Etong H6, naku po, ang hirap ng maunawa din ito. Isang islog lang ng tirang pawn na syempre nakakailang unang-una yung paparating na knight C7 pero pag king F8, wala pa rin palang magiging progress ito. Wala pa rin pala. Takes, rook takes, and H5. Ayan. Pero dito po sa evaluation bar, mukhang parang nagbabago, no? Ano ba talaga tamang pang-capture dito? King F8 naman ang tira. King D8. Sorry po. King D8 pala para stable ang evaluation bar. Mali ako ng tira dito. Pagkakatingin ko ay King F8. So ito po, capture. Pag kinapture ito, takes, rook takes E6 and rook G7. So ito po yung equal version. Not the king on F8. Okay, sorry. O, balik tayo. Pero,
Nag-king F8 dito si Miao Yi. Kinapture ang knight. F takes E6. Knight C7, threat ang pawn. Nag-king F7. Rook F4, checking G7. Rook takes D4. At nag-H6. Ayun. Sumimple ng islog ng tirang pawn. Pero bad move po ang evaluation. Dapat daw ang tira ay king to F6. Immediately to play king E5 para yun, mairita na makuha ang pawn sa D6. Equal ang tira na yan. Pero nag-H6 muna. King E2, ayun, grabe talaga. So, dito ang tira daw ay King D2. Ang lalim ng position nila. Square per square lang ang difference, pero malaki ang ibig sabihin. King D2 pala tira, oh. Na halimbawa kung mag King F6 dito, Rook F4 check, King E5, Rook F7. Ayun, nga pala. Hindi pwedeng capturein ng pawn sa D6, may Knight takes B5, double makukuha ang tore. Obligadong ganito po mangyayari. Okay? Grabe, no? Ano kaibahan ng King E2? King F6? Rook H4. Ano kaibahan? Paano kung gawin pa rin yun? Rook F4, King E5, pag nag-Rook F7, ano kaibahan? Ay, yun ang kaibahan. Walang Knight takes B5 kasi pag Bishop takes B5, naka-check pa. Nakita nyo kaibahan? Grabe, isang square lang. Difference ng King sa D2 at E2. Grabe talaga. Lupit pala ng hakbang na yon. So, pag King E5, Rook H5, ito na lang po ang pinasok ni IM Banawa na na-convert sa Rook and Pawn ending na yun, dinipensahan muna yung pawn sa A4, na King C2, E5, Rook A6 check, King D5 check, King D6 at nagpabalik-balik na uwi po sa tabla. Marami ang naghinala na talagang talong-talo na si Miao Yi pero ayun, nakasurvive siya as draw dito kay IM Banawa. Pero nice game pa rin, ano? After ng game po, medyo nagtatanong-tanong si IM Banawa no nagmumuni-muni. May panalo ba ako doon? Na parang nanghihinayang. No, meron naman talaga siyang mga winning na kailangang makita nga lang para magawa yon. Okay, sunod kagad natin ngayon dito sa round number 1 ang isa pang matinding laban. Nagkapisakan ito mga kamatyas sa bakbakan nila Megaranto and Trantuan Min. Tingnan natin. White naman dito si Megaranto, nag-Knight F3, Knight F6 si Tran, D4, E6, Bishop G5. Bihira pong gamitin ang Torre attack opening pero binitawan dito. Nag-C5, ayan, para maatake kagad ang D4. Nag-E3, Queen B6, threat ang pawn sa B2. Bishop takes, kinapture kagad para magkaroon ng double pawn. Pero kumagat muna ang black sa B2. Knight D2, at nag-G takes F6. Ayan. Sabi ni Megaranto nung na-interview ko, itong capture sa B2 ang medyo risky na ginawa dito ni Tran. Bishop D3, Knight C6, Castle. Another pawn sacrifice sa pawn D4. Kinapture pa rin, nag-Knight C4, paalis muna sa Queen. Queen C3, nag-Rook B1 para ito po ang matinding paparating. Kukulungin ang Queen sa C3 at nag-Knight A5. Pamigil sa paparating na Rook B3. Nag-Knight C D2 at nag-F5 para walang paparating na Knight E4. Nag-E4 challenge ang pawn. Nag-F4 advance at nag-E5 para lagyan ng bakanting square ang square E4 at lulundag ang Knight dyan. Nag-Queen C7, Knight E4, Knight C6 at nag-Rook E1. Talagang mahilig mag-sacrifice ng pawn din ito si Susanto Megaranto. At nag-Bishop E7. Ayan. Alamin natin ano ba ang laman kung capturein ang isa pang pawn sa E5. Magna Knight F6 check. Pag nag-King E7, Magna Knight D5 check, double obligadong capturein yan. And Knight takes E5. At tingnan nyo po ang itsura ng nakakatakot na King, Queen H5 at magkakasunod-sunod yan. Delubyo abutin yan mga kamatyas. Okay, balik tayo sa ginawang Bishop E7 to protect the F6 square at nag-Queen D2. Ayun, para kuhanin ang pawn sa F4. Talagang tinikman pa rin ni Tran ang pawn sa E5. Queen takes F4, Knight takes F3, Queen takes F3. Kung magbibilangan tayo ng pawns, 5 sa puti at ilan ang lamang? 7 pawns dito sa black. 2 pawns up si Tran. At nag-Queen E5 para makover ang square F6. Nag-Rook B5. Ayan, pampaalis sa Queen.
nag-Queen G7, and nag-Knight G3. Siyempre, sa side ni Megaranto na nag-sacrifice ng 2 pawns, hanggat maaari gagawa siya ng mga kalik-kalikot ng mga bulabulabog dyan. At nag-Queen F6, hamon Queen to Queen, Queen G4, iwas. Siyempre, kailangan umiwas. Nag-D5, Knight H5, atake sa Queen, Queen G5, Queen F3, iwas ulit. At nag-A6, paalis sa tore, nag-Rook B6 muna, at nag-Rook F8, G3, nag-King D8. Ayun, yung King D8 ang medyo nagpaalangan dito sa posisyon na ito. Dapat daw ang tira, Rook G8. Yun nga lang, ang hirap na pong magawa niyan. Matapos maitira na ang tore, tapos tore ulit sa G8, malalim na bagay na po yan. So nag-King D8, ang plano dito ni Tran ay magki-King C7 para mapaalis ang tore. Nag-H4, paalis muna sa Queen. Queen D2 pumasok para makaata-atake. Nag-Rook EB1, battery lang. At dito nag-Bishop C5, paalis sa tore pero blandiration sa masasabi mga kamatyas dahil ang laki ng evaluation bar na itinalon. Dapat daw ang tira ay balik na lamang sa H6 ang Queen, na mahirap pa ring magawa sa human side. Parang wala lang, parang tumakbo lang. Ayan. Talagang mayroong mga tira talaga mahirap magawa sa human eye side eh. Nag-Bishop C5, Queen F6 check, nakapasok ang Reyna. Nag-King D7. Ayan. Dito, bakit hindi sa C7 kaya pumunta? Ano meron? Magku-Queen E5 check. Makakapasok kasi delikado yan na kapag umalis ang King, magro-Rook takes B7. Nako. Very dangerous for black. So balik tayo sa King D7, Queen E5, pamigay pa rin ang tore sa B6, kamangha-mangha ang mga binitawan talaga ditong lalim ni Megaman. Kinapture ang tore, Rook takes B6, at dito nag-Queen C1 checking G2, nag-Queen A3 para makover ang critical D6 square. Pero yan pa ang isang napakatinding tira, Knight F6 check, nag-King D8, Rook D6 check, King E7, Knight takes D5 check, nagkasunod-sunod, King E8, at dito po mga kamatyas, pakiguess nyo ang excellent move, malapasil na masasabing tira na ginawa ni Megaman. Bigyan ko kayo ng ilang sandali, pwede nyo rin pong i-post para gawing puzzle, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook D8. Grabacious puzzle move. Resign dito si Trantuan Min. Bakit? Ano laman ng sacrifice rook na yan? Mayroong Queen C7 check, King E8, Knight F6. Mati kambing ang aabutin. Ganun pala katindi ang laman nito, mga kamatyas. Yan po ang masasabi nating top 2 games sa katatapos lang na round number 1 at lahat halos tabla. Isa lang ang nagkapisakan sa laban na ito, kaya si Megaranto ang leading after round number 1. So right after this video ay isusunod ko naman ang report sa round number 2. Maraming salamat po. Sana natuto kayo, at kung kayo ay may mga katanungan pa at any suggestions na nakikita, coach, dapat ganito ginawa ni Megaranto o kaya ni Trantuan Min o kaya ni Miao Yi sa kaninang game, paki-comment lang po sa section below. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at click niyo ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.